Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos na mabuti at tapat, kayo po ay aming sinasamba, pinupuri, dinadakila. Kayo po ay aming pinaparangalan sa bagong araw po na ito. Salamat dahil may pagkakataon po kami na makapagpasalamat, makapagpuri sa iyo. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa oras po na ito, Lord, for gathering us here in this platform. Sama-sama po kami, Panginoon, na mananatili sa iyong presensya. Patuloy po naming inaasam ang pagkilos mo, inaasam ang pangungusap mo. We are nothing without you, Lord, and we acknowledge that today. We need you. Pwede mo po bang sabihin sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita. Panginoon, kailangan kita. Tunay, O Diyos, ito ang aming panalangin. Kailangan po namin ng iyong paggabay. Kailangan po namin ng iyong direksyon. Kailangan po namin, Panginoon, ng pag-asa, ng pag-ibig na nagmumula po sa inyo. Hayaan mo, Lord, na sa umaga pong ito ay patuloy mong iparanas ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na tunay na naghahangad, nauuhaw, nagugutom, Panginoon, sa iyong presensya. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na may isa mang babae at lalaki na nanonood sa live stream na ito na malalagpasan ng iyong presensya. Lord, I pray, hallelujah, ang kilabot ng iyong presensya, Panginoon, ang patuloy naming maranasan, mag-manifest, Lord, ang signs, wonders, and miracles in the name of Jesus. Habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita, habang kami ay nagbubulay-bulay, habang kami ay nananatili, Panginoon, dito. Salamat, Panginoon. Salamat. Wala po kaming ibang hangad sa umagang ito kundi maranasan ka. Lord, may you restore those people na nawawalan po ng lakas. Pwede mo po bang hawakan ng kanilang mga katawan, Panginoon? Bigyan mo sila ng panibagong sigla. Bigyan mo sila ng sapat na kalakasan, Panginoon. Alam ko po na napapagod po ang aming pisikal na pangangatawan. The spirit is willing but the flesh is weak. But Lord, I pray, renew the strength in Jesus' name ng mga taong ito. Kung meron man pong nangihina, nawawalan po ng lakas, nawawalan ng pag-asa, Panginoon, restore mo sila, Lord. Hawakan mo sila. At hayaan mo, Lord, na sa bawat salita na amin pong mapakikinggan, magsilbing encouragement po ito sa amin, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga taong ito ay magkaroon po ng bukas na puso, bukas na kaisipan, Panginoon, na tanggapin ang iyong kapahayagan. In Jesus' name. Salamat po. Salamat, Panginoon. Wala pong salita na papahiwatig, Panginoon, ng taus-puso naming pasasalamat po sa inyo. Pero Lord, tanggapin mo po ang aming mga puso. Nandito po kami. Lord, nagpapakumbaba. Balutan mo kami ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Salamat, Lord, sa mga bagong bagay na gagawin mo sa araw po na ito. And truly, every time na a-attend po kami sa live stream na ito, pasimula pa lamang, talagang grabe na po yung nararamdaman po namin. At yun po yung dalangin ko, Lord, na hindi mawala yung pagsama mo sa ginagawa namin. Huwag mo po kaming iiwanan. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Let everything na gagawin po namin dito sa live stream, sa pagpe-pray, pag-aaral ng Word of God, sa pagstay po namin, lahat ng ito ay magbigay ng pinakamataas na karangalan po sa inyo. At patuloy po kayo magpadala ng maraming mga tao. Just last night, Lord, grabe yung presence mo. Grabe, we cannot contain it, Lord God. Salamat sa 900 plus na dinala mo dito kagabi. At naniniwala po kami na you are the God, Panginoon, who can do more than enough.
Panginoon, kaya mong gumawa ng imposibleng mga bagay. Kaya yung pinapanalangin po namin na 1,000 viewers every live, Lord, mangyayari po iyon, Panginoon. Hindi po namin mamadalain, pero alam po namin mangyayari po iyon, Panginoon. 1,000 mga tao ang manonood sa live stream, and they will not just watch, Panginoon, but they will learn and they will be transformed, Panginoon, sa pamamagitan po ng anointing mo, Lord, na siyang magbabago sa buhay ng bawat isa, sa iyong mga salita na maipapahayag na magbibigay ng kalakasan sa bawat taong manonood, Panginoon. At hindi lamang po mananatili yun sa amin, dadaloy ito maging sa aming mga pamilya. Lord, I pray for all the families, Lord, ng mga taong ito, the families that they represent. In the name of Jesus, I speak life, I speak blessing, I speak favor, miracles, restoration and reconciliation in Jesus' name. Pagalingin mo ang lahat ng mga taong may sakit, gumawa ka ng himala, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, na nakaratay sa banig ng sakit at karamdaman, muli mo silang ibangon, Panginoon. Panumbalikin mo ang kalakasan, ang sigla ng kanilang katawan in Jesus' name. Kung meron man pong nawawalan ng pag-asa, Panginoon, dahil sa kabigatan at mga problema, kayo ang Diyos na gagawa, Panginoon, at sasagot ng aming mga panalangin. Lord, I pray, bigyan mo ng kapayapaan, ng bagong pag-asa ang mga taong ito sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po for this wonderful morning. We know and we believe, hallelujah, na meron kang magandang gagawin, na may malaking bagay kang gagawin sa aming mga buhay. Ito po palagi ang pinananampalatayaan po namin, Panginoon. You are more than enough. You are more than enough. Salamat. Hayaan mo lahat ng mga first-timers na nandito ngayon, nanonood, maaaring napadaan lang, Panginoon, ng live stream na ito sa kanilang mga feed. But I pray, mangusap ka sa kanila, makasama namin sila dito sa ginagawa po namin. And I pray, Lord God, na kayo ang magbago sa kanilang buhay. Kayo po ang magpala sa kanila at patunayan mo na ang Diyos na kinikilala, sinasamba, at pinaglilingkuran namin sa TikTok live stream platform po na ito ay isang buhay, tunay, at makapangyarihang Diyos na gumagawa ng himala. Salamat, dakilang Diyos. We thank you and we welcome you. We welcome you, Holy Spirit. Take full control of this live stream. Anoint me, anoint my heart, anoint the hearts of these people. Be glorified, be exalted, now and forever. To you, we bring back all the highest glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Ingatan po tayo ng ating Panginoon na saan man po tayo. Maaring kayo ay nasa bahay, nasa trabaho, nasa eskwelahan, nasa labas. I pray wherever we are, maramdaman po natin ang proteksyon, pag-iingat ng ating pong Panginoon. So to God be the glory po, ang daming ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. And currently, ngayon po, meron po tayong 44.4K followers. Palakpakan natin si Lord. Alam nyo kahapon, ano lang yan, 43.9. 43.9. Ngayon po, 44.4. Ganon kabilis, no? Hundreds of people ang dinadala ng Lord sa atin every time na tayo po ay nagla-live stream. At hindi ako doon nasisiyahan eh. Ang pinaka nasisiyahan ako, kasi yung mga taong ito ay nananatili, nag-aaral ng Word of God dito, nakakilala sa Lord, at ngayon lumalakad ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi po ako masaya na dumadami lang ang followers natin. Masaya ako kapag may mga taong nababago ang buhay at nakakakilala sa atin pong Panginoon. So, isang bagay po yun na pinagpapasalamat ko. Pangalawa po, praise God. Thank you po sa taong ginamit ng Lord. Nakabook na po tayo. Kaya tuloy na po tayo going to Taiwan this coming February 9 to 22. Palakpakan natin si Lord for that. Kaya sa lahat ng mga ka-heart to heart natin dyan sa Taiwan,
Magkita-kita po tayo. I want to pray for you. I want to encourage you. I want to meet you po. Gusto ko po kayong makita dyan po sa Taiwan. Kaya kung may mga kaibigan kayo na gusto nyo makakilala rin sila sa Lord, invite po natin sila. I want to pray for them. So see you po. Ate Fel, praise God, praise God. Another thing na gusto kong ipagpasalamat sa Lord, nag-reply na po yung Niche Music. Sila po yung organizer ng Bethel Music Concert dito po sa Pilipinas this coming March. Praise God, sumagot na sila and sabi nila they will give their confirmation within the week. So that's what we are praying po, na within this week maganda yung maging sagot nila doon sa collaboration proposal natin. Okay? So, para din sa atin yan, sa community po natin, if ever, 'di ba? So, makapag-promote tayo, mai-promote natin yung event na yon this coming March. Alam nyo, yung Bethel Music, sila yung kumanta ng goodness of God. All my life, you have been faithful. Yeah. So, I wanna watch their concert po. At yun lang, para nag-message lang naman ako sa kanila. And to God be the glory, sumagot sila doon. Praise God po. Hello, Marjorie from JIL in Carhill, New Zealand. Tama ba yun? So yeah, even Holy Forever. Yes. Diba? Sikat na sikat. Holy Forever. So yun po. So Niche Music po yung organizer ng event. And yeah, praying for God's favor. Pasama po sa prayer. And another collaboration po, nag-send pa lang din ako ng proposal sa CSM Publishing para po, if ever man po na matuloy yung collaboration, magkaroon po tayo ng mga Bibles and all, mga Christian books. So CSM is a Christian publishing po siya. So, ayun, nakakatawa ang Panginoon dahil bukod sa pinapalago niya po ang ating community, bukod sa pinapalago niya yung pagkilala natin, yung relationship natin sa Kanya, pinapalago niya rin yung influence and connection po natin. Amen? At ito pong sinasabi ko sa inyo ay hindi po para mag-benefit lang po tayo. Gagamitin po natin lahat ng impluensya, ang connection po natin para maipakilala natin ang Panginoong Jesus sa lahat ng mga tao. Amen po. Kaya kahapon, nagulat talaga ako, umabot ng 900 yung mga nanonood, 970 plus. Ito po ay gawain ng Diyos at siya po ang nagdadala ng mga tao dito sa live stream na ito. So maraming salamat po. Kaya kung ikaw ay hindi pa naka-follow dito, nanonood ka lang, pindutin mo na yung follow button, tapos mag-message ka sa akin sa FB or dito sa TikTok na gusto mong mag-join ng FB community because we have community here, we have group chat, sama-sama po kami dito na nagpapalago, nagpapalalim sa relasyon po namin sa ating Panginoon. Regardless of your race, status, belief, and religious affiliations. So the mission of Jesus is Lord Church po is to bring all peoples to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliations, through the saving, healing, delivering, and transforming power of our Lord Jesus Christ. And the same is true. Yan po yung gusto po natin, na lahat ng mga tao, ano man ang paniniwala, ano mang lahi, ano man saan ka man galing, makakilala po tayo sa atin pong Panginoon. Amen? So, kung gusto niyo pong mag-join, mag-message lang po kayo sa akin. Okay? Message here in TikTok, pwede rin sa FB Messenger. At kung bago ka lang din dito, pwede ba na punta ka sa YT Saglit, sa Red App, sa YT Channel, at i-search mo lang Harold Nicolas Cruz. So far po, mga kapatid, tayo po ay meron ng 783, palakpakan natin si Lord, 783 subscribers in our YT channel. Yan. Ilan na lang yun? 270 na lang. 270 na at naabot na po tayo ng 1,000 followers or subscribers sa atin pong Red App. Salamat po sa inyong lahat. Thank you so much for your support. Thank you for your prayers. Salamat po sa pakikiisa sa mission po natin dito sa social media platforms na maipalaganap ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Praise God, praise God. So, sige po, sama-sama pa rin po nating i-share. Yan, share. I-tap ang ating mga screen. Tapos, meron na tayong group chat for the young people. So, kung ikaw ay 13 years old hanggang 25, or kung feeling mo kabataan ka pa ng hanggang 30 years old, pwede kang mag-join sa Heart to Heart Youth. So, meron tayong GC ng Heart to Heart Youth. Ano lang kayo doon, mag-request lang kayo, mag-join kayo doon. Because I wanna train the next generation.
young people, gusto ko po kayong i-train. Yeah, lahat ng mga kabataan na gustong magpa-train. I know that you have your own training, discipleship in your own local church. Maganda po yun. Kung enough na po yun sa inyo, pwede na po kayo hindi mag-join dito sa community. Pero kung feeling mo, kailangan mong matuto, kailangan mo ng, alam mo yun, ng tututok sa'yo, mag-encourage sa'yo, magiging accountability partner nyo po as a leader, yeah, I wanna train young people po. So, kung kayo ay mga kabataan, 13 years old, kung may mga anak kayo na gusto nyo ipatrain, I wanna train them. So, ipa-join nyo lang po sila doon po sa GC natin. Mag-message lang kayo sa akin. Okay? Mag-message lang kayo sa akin. Pero kung may mga church kayo, I would suggest magpaalam muna kayo sa mga leader nyo. Paalam kayo sa leader nyo na, kuya or ate, mag-join lang po ako sa ganito. Kung may iba kayong doctrine and all, ako po ay part ng isang full gospel church. Yan. So, full gospel church po ako. So, pwede po kayo mag-join. Yan. So, praise God po. Sama-sama tayo mag-power share, power top. Yan. Para hindi bumaba ang ating mga viewers. Ngayon po ay nasa almost 400 po tayo ngayon. Yan. Praise God. Praise God. Okay, so tayo po ay magsisimula na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. So we are now in Genesis chapter 16. Ang bilis, no? Genesis chapter 16. Sino po dito ang excited ng matuto ulit? Sino po dito ang excited ng matuto, maranasan ang presensya at kapangyarihan ng Panginoon? Yes po, kakastart lang. So, yung kagabi po ay i-upload natin sa atin pong YT channel. Mamaya. So, updated tayo doon sa YT channel, Genesis 1 hanggang 14. Alright. So, sige po. Tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong devotion at tayo ay nasa Genesis chapter 16 na po. Genesis chapter 16. Thank you po, Ate Maria. Salamat po sa blessing kahapon. Pagpalain po kayo ni Lord. Thank you, Ate Maria. God bless. Yan. Genesis chapter 16. Good looking si Pastor. Ate anong kailangan mo? Wow. Amen po, Ate Maria. God bless you thousandfolds in return. Sa lahat po ng ginagamit ng Panginoon upang maging daloy ng pagpapala, ibalik po sa inyo ni Lord thousandfold in return. Ang lahat ng mga blessings po na iyan. Genesis chapter 16. Professor Harold. Opo, Ate Maria. God bless po. Di ba yung mga pormahan natin yung pang-professor na? Hindi ko sila susuot ang mga damit ko na to kasi bihira na lang akong lumabas. Yan. Actually, yung mga pang-preach na damit ko, nandiyan na lang sila nakasabit. Yung mga barong, ganyan, long sleeves. Try ko ka mag-long sleeves minsan dito, no? Masyadong formal. Opo. Totoo yun. Nagiging blooming ka kapag, kapag nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Makinig na, mga okay class? Soon, ma-invite po kayo. Amen po. Praise God. Yes, Case. Pwede. Ako, ginagawa ko rin yan eh. Madumi na yung Bible ko eh. Okay lang yun. Tama yun. Na nag-highlights. Okay. Genesis chapter 16. Oy, RM, paano mo nakilala si Echo? Yes, kamaskom ko siya. Si Echo Castro.
Hello, Kuya Eko. Mas ahead siya sa amin ng 1 taon. Okay, Genesis chapter 16. At ang topic po natin ay may pamagat na... Yes, familiar ako sa Phoebus. When waiting turns into taking control. Nakikita niyo po ba? When waiting turns into taking control. Ate Fel, may marirecommend ka ba? Nabiro lang. Mas lalo nag-impress. Okay, when waiting turns into taking control. So, ang Genesis chapter 15 po, kagabi, so ito yung promise ng Lord, di ba, kay Abraham. So, nagtapos siya sa pangako ng Panginoon kay Abraham. At ngayon naman po Genesis chapter 16 ay nagsimula po ito sa impatience o sa kawalan po ng pasensya o sa Tagalog ng impatience ay pagkainip. Pagkainip. Hello po, Tita Marlene. Yan, si Tita Marlene, nakita ko na po siya in person last anniversary ng JIL. God bless po, Tita Marlene. So, ayan. I-settle natin i-deal natin itong issue na ito ng impatience. Sino dito ang mga mainipin sa buhay? Sino dito yung minsan ay nawawala ng pasensya? Okay? Marami siguro sa atin. Siguro lahat naman tayo, no? May mga times na nagiging impatience po tayo. May mga time po na dahil sa haba o tinagal-tagal ng paghihintay natin, parang minsan gusto nating sabihin kay Lord, Lord, ako nang bahala. Sige, ang tagal mo kasing kumilos, ako na lang muna. So may mga pagkakataon po na napapangunahan natin ng ating Panginoon because of our impatience. Ayan, di ba? Maraming mga pagkakataon susubukin talaga ang atin pong pasensya. At ito po ang nangyari dito po sa Genesis chapter 16. Nagtapos po ang Genesis 15 sa isang pangako na sila po ay magkakaroon ng isang anak. And God had spoken clearly. Di ba kahapon? Napakaliwanag ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon, do not be afraid, Abraham, for I will protect you and your reward will be great. Verse 4, Genesis 15 verse 4, your servant will not be your heir, for you will have a son of your own. Magkakaroon ka ng sariling anak. Ito po ang sabi ng Panginoon kay Abraham at kay Sarai during this time. Pangako ng Panginoon na sila ay magkakaroon ng kanilang sariling anak. So what happened here? Sobrang linaw ng pangako ng Diyos sa mag-asawang ito. Pero lumipas ang mahabang mga taon at sinubok ng katahimikan ang kanilang pananampalataya. You know what? Silence or yung season of waiting natin, it tests our faith. It tests our character. May mga pagkakataon kasi na kailangan mo talagang maghintay. May mga panahon na merong season ng katahimikan sa buhay mo. And during those seasons, diyan sinusubok ang pananampalataya po natin. And Genesis chapter 16 shows us what happens when waiting becomes unbearable. Kapag ang tagal na ng paghihintay mo and faith is replaced by control. Napalitan na ang pananampalataya at ikaw na ang kumontrol sa sitwasyon na meron ka ngayon.
Ano kaya ang mangyayari kapag hindi mo na kinakaya yung paghihintay? At dahil gustong-gusto mo nang mangyari, na pangunahan na ng kontrol mo ang pananampalataya mo sa Diyos. So magkaroon lang tayo ng konting insight. Biblical and spiritual context ng Genesis chapter 16. So dito po, in the ancient Near East, dito sa lugar po ni Abram at ni Sarai, it was culturally acceptable. Ibig sabihin, tanggap sa lipunan na ang isang baog na babae o asawang babae ay ibigay ang kanyang alipin, ang kanyang lingkod or servant sa kanyang asawa para makagawa sila ng tagapagmana, to produce an heir. So, ang plano po ni Sarai, it made sense. It makes sense. Okay? Or it made sense during their time. Because it was culturally acceptable. Pero alam niyo po ba kung ano hindi naging maganda sa ginawa ni Sarai? Kahit ito ay culturally acceptable? It was never covenantal. Kasi merong covenant na ang Panginoon. Meron ng covenant ang Panginoon kay Abram at kay Sarai. Pero dahil sa hindi sila makapaghintay, even though it's culturally acceptable, pinangunahan pa rin nila ang covenant. Kasi meron ng pakikipagtipan ng Panginoon sa kanila because of impatience. Ano magandang Bible apps po? Yung YouVersion. Ayan po yung tanong ko nung nakaraan. Yun. So, ang chapter po na itong Genesis chapter 16, ay tuturuan po tayo that cultural solutions can never replace God's promises. Na kahit ano pa ang mga tanggap sa lipunan, pero kung hindi naman ito ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, nawa po hindi tayo ma-disqualify. Kasi sa mundo po ngayon, 'di ba? Parang kung ano ang trending, kung ano ang ginagawa ng majority, sa paningin ng mga tao, tama na 'yon. Sa paningin ng mga tao, okay nang gawin 'yon. Kasi ginagawa naman ng lahat eh. But we as believers, as Christians of this generation, we must stand on what is right. We must stand kung ano ang totoo, ang sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano ang kanyang kalooban. Maraming mga Kristiyano po ngayon ang nasusway. Maraming mga lingkod ng Panginoon ang nawawala. Bakit? Dahil sa kamunduhan. Dahil sa kamunduhan. And I cannot blame them. No, we cannot blame those people. Hello po, Attorney Nikki, CPA. God bless you po. So, ayun, dahil sa kamunduhan, and we cannot blame them. Kasi, minsan iniisip ng mga tao, kasi sino maghahanap buhay sa amin? Wala nang iba, diba? Etc. So, kaya naiintindihan natin yung mga taong ito. May mga taong sumugal. May mga taong nagsakripisyo. May mga tao na ipagpalit nila ang kanilang relasyon sa Panginoon dahil sa pangangailangan. But I pray for all of us who are watching right now. Bumalik ka pa rin sa Panginoon. Bumalik ka pa rin sa Panginoon. Kasi alam mo, kahit na anong gawin mo sa buhay, sige, magtrabaho ka. Sige, makipagsapalaran ka. Sige, tuparin mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Pero paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, sabi ng awitin, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Matupad ko man pangarap at mithi ng puso ko. Kung ako naman ay manlalamig sa'yo, ako'y bigo pa rin. Ako'y hungkag pa rin. Ang tunay na yaman po ng mundo, hindi makikita sa sanlibutan. Or ang tunay na yaman ay hindi makikita sa sanlibutan. Ang tunay na yaman po natin, ang ating relasyon sa Panginoong Jesus. Yan po ang tunay na yaman ng mundo.
But I always, yeah, Kimi, God bless, God bless. Di ba minsan na ipagpapalit natin yon, yung parang, sige, tuloy-tuloy yung ginagawa mo, pero, sinasabi mo masaya ka, sinasabi mo kontento ka, but deep inside, there is longing. Parang meron kang hinahanap. Kasi meron talagang God-shaped vacuum sa puso natin na tanging ang Panginoon lang ang makapagpupuno. It's a hole na kahit na anong gawin mo, kulang, hindi sapat, di ka masaya, di ka kontento. And only God can fill that void. Only God can fill that void. Tama, 'di ba? Sabi ito sa mga naglilingkod sa Panginoon. Tama 'yung Kimi. So, sa mga naglilingkod sa Panginoon, may mga pagkakataon, 'di ba, na nasasakripisyo natin 'yung ibang oras natin kasi we want to serve God. We want to serve God. And it's such a joy. Sobrang sarap sa pakiramdam. Parang hindi maiintindihan ng lahat ng tao 'yun. Kung ano yung satisfaction every time na nagsaserve ka sa Lord. Tama, God's reward is always greater than what the world offers. Is spiritually fulfilling. And people will sometimes misunderstand us na, dapat ipagpapahinga mo na lang, ba't umating ka pa, ba't nagganyan ka pa, di ba, nagpupuyat ka pa, etc. Actually, mas nare-recharge pa nga tayo di ba? Mas nare-recharge pa tayo. Yung akala nila na napapagod tayo, na nawawalan tayo, ang katotohanan, mas lumalakas tayo. Dahil ang tunay na pahinga ay nasa presensya ng Panginoon. Amen? Yes, sabihin na natin pagod ka physically, but your heart, grabe naman yung punong-puno ang puso mo. Punong-puno. Kahit nga dito sa online di ba? Dito sa ginagawa natin, parang bakit kayo gumigising ng umaga? Bakit kayo nagpapalate? Nakikinig lang naman kayo dito. Iba yung joy na naibibigay. Iba yung peace na dumadaloy. Kasi ako, I believe hindi kayo mag-i-stay sa isang lugar, sa isang bagay na wala naman kayo napapala. Bakit kayo nagstay? Kasi may ginagawa ang Panginoon sa atin. 'Di ba? Kasi merong nangyayari. Magugulat ka na, parang nagbago ka na. At minsan magugulat yung ibang mga tao sa paligid mo, bakit parang may iba sa'yo, 'di ba? Parang may iba sa'yo. Sabihin mo, talaga ba? Ano nangyari? Hindi mo namamalayan, parang unti-unti ka nang binabago ni Lord. Unti-unti na. Hello, Concy A. Manala. God bless you. So magpatuloy ka lang. Sabi nga sa kanta, huwag ka nang lalayo. Hindi na lalayo. Amen? So huwag ka nang aalis. Amen. So, number one. Number one pa lang tayo. Number one si Jesus. Amen lagi. Dapat. Number one. First point. Sana lumabas sa inyo. Impatience leads us to replace God's plan with our own. Impatience leads us to replace God's plan with our own. Kapag ikaw ay nainip at nawalan ng pasensya, good morning, Harry! Mapapalitan yung supposedly napakagandang plano ng Diyos
sa plano mo na hindi mo alam kung magiging matagumpay ba o ikakapahamak mo. Tingnan niyo po Genesis chapter 16 verse 2. Genesis chapter 16 verse 2. Anong ginawa ni Sarai? So Sarai said to Abram, "The Lord has prevented me from having children." May pangako na to May pangako na sila. Pero anong sabi ni Sarai? "The Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant. Perhaps I can have children through her." And Abram agreed with Sarai's proposal. Sabi sa Proverbs, inote nyo na lang po. Sabi sa Proverbs 14 verse 12, "There is a way that appears to be right." Proverbs 14:12. "There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death." It leads to death. May mga daan daw po na akala natin yon ang tama at dapat nating lakaran. Pero sa dulo pala nito ay kamatayan. Sa dulo ay kapahamakan. Maraming pagkakataon po na ipapakita sa atin ng kaaway ang napakaraming mga daan at dun sa daan na yon, maganda. Maganda yung daang lalakaran mo. Pero hindi natin alam at hindi natin natatanaw kung ano ang dulo nito. Basahin natin yung daan. About narrow road in Matthew 7 verse 13. Matthew 7, 13 to 14. Pakinggan niyo po. "Enter through the narrow gate. For wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it." Matthew 7:13 to 14. Saan daw tayo dadaan? Sa makipot na daanan. Napakalaki daw po ng gate at napakalawak ng daanan. Pero ito naman po ay papunta sa kapahamakan. Kaya ang command sa atin dito, enter through the narrow gate. And sometimes it's parang uncomfortable and inconvenient for us. Di ba meron dito yung mga ayaw sa masisikip? Lalo na kapag nasanay ka sa aircon, ayaw mo sa mainit, di ba? Ayaw mo sa ganito, para hindi ka mapakali, para hindi ka at ease, hindi ka komportable. Pero ang sinasabi dito, enter through the narrow gate. At ang tunay pong daan, mga kapatid, walang iba kundi si Jesus. If we want salvation. God bless you, Dons. Good morning, Palmorena. Jesus is the way, the truth, and the life. Kahit si Jesus nga di ba? Ano bang ginawa niya? Di ba pinahirapan siya? Di ba pinutungan siya ng koronang tinik? Di ba hinagupit siya for 39 times? Di ba pinako siya sa krus at buhat-buhat niya? Yung krus na kung saan doon siya ipapako. May sakripisyo, may paghihirap, may pasakit, may bubuhatin ka. Madali po ba yon? Mahirap. Ang gusto ng mga tao, komportable, konbinyente, gusto nila yon. Pero sinasabi dito, enter through the narrow gate. At sa buhay natin, mga kapatid, totoo, may mga bumpy roads. Hindi patag ang dadaanan po natin, baku-bako. May mga pagkakataong madadapa ka. May mga pagkakataong masasaktan ka. But you know what? That road leads to life. And only a few find it. And only a few
find it. Ang dalangin ko, tayo yung kakaunti na yon. Tayo yung kakaunti na yon, mga kapatid. Tayo nawa yung makasumpong doon sa buhay. Only a few find it. Can I pray for you, Lord, in Jesus' name? Anumang hirap, anumang pasakit, anumang kabigatan ng meron ng mga taong nanonood po ngayon, dalangin ko po, dakilang Diyos, katagpuin mo po sila. Hayaan mo daanan po namin, Panginoon. Kahit bako-bako, kahit masasaktan kami, madadapa kami, mahihirapan kami, magpapatuloy po kami because we know, Lord God, that narrow road will lead us to life. And Lord, give us the strength to move forward, to carry on no matter what. Give them, Lord, the strength, that supernatural strength, Lord. Mapagtagumpayan nila, makayanan po nila, Panginoon, ang lahat ng mga pinagdadaanan po nila. Dadaanan lang nila yan, Panginoon. Hindi sila mananatili at mapagtatagumpayan po namin sa tulong mo. We can do all things through Christ who gives us strength. The source of our strength, Lord, is you, Jesus. Kayang-kaya sa tulong at sa biyaya mo, Panginoon. Salamat. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. So enter through the narrow gate. Amen. Sabi sa Psalm 37 verse 7. Psalm 37 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Amen. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Maghintay ka. Huwag kang magmadali. Okay? Bakit? Kasi sabi sa Isaiah 55, 8-9. Isaiah chapter 55, verses 8-9. For my thoughts are not your thoughts. Ang isip ng Diyos ay hindi natin isipan. Neither are your ways my ways. Ang paraan natin ay hindi kapamaraanan ng Diyos. And we cannot fathom God's understanding. Hindi kayang arukin ng simpleng isipan ng tao ang isipan at kapamaraanan ng Diyos. But believe me, the thoughts of God, the ways of God, they are higher. And we trust sa wisdom ng Lord. We trust in His sovereignty. Doon tayo sa higher wisdom. Oo, matalino ka. Sige na, matalino ka. Sige, madiskarte ka sa buhay. Okay na yun. Pero hindi mo alam, mas matalino ang Diyos sa'yo. Mas alam ng Panginoon ang gagawin niya sa buhay mo. At para yun sa ikakabuti mo. Huwag mong labanan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Magtiwala ka at magpatianod ka, kapatid. Amen? Magpatianod ka. Si Sarai po, she believed God's promise. Nagtiwala naman si Sarai eh. Naniwala naman siya sa pangako ng Diyos. Pero anong kulang sa kanya? Nagduda siya sa timing ng Panginoon. I believe, for most of us here, matagal na tayong uma-attend, ang dami ng pangako ni Lord sa'yo. Ang dami ng mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Pero anong mali sa atin? Minsan, nagdududa tayo, mangyayari pa kaya? Mangyayari pa kaya? Nagdududa tayo sa timing ng Lord. But you know what? Si Lord meron siyang perfect time.
He is never early and He is never late. He is always on time. Amen. He's not too early and He's not late. He's always on time. Amen. So when faith grows tired of waiting, it starts creating shortcuts. And yes, lahat tayo dyan guilty. Guilty tayo. Gusto natin ng shortcuts. Gusto natin mas mabilis. Gusto natin instant. Gusto natin agad-agad mangyari. At dyan tayo nagkakamali. Pansinin nyo, sa mga oras na nagmamadali ka, dyan tayo minsan nagkakamali ng desisyon. Pansinin nyo, kapag malilate ka na at nagmamadali ka, parang ang daming aberya. May traffic, may nasiraan, etc. Naramdaman nyo ba yon? Na kapag nagmamadali ka, may nangyayari. Diba? May nangyayari. At minsan gumagawa tayo ng mga shortcuts. Gustong-gusto natin yung shortcuts. Gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Gumagawa tayo ng sarili natin ayon sa ating kagustuhan. Tama, pag nagmamadali ka, di ba, mas napapahama ka. Lagi kong tinuturo sa inyo, ang nagmamadali, nagkakamali. God bless you, Sheila Shop. Join po kayo sa lahat ng mga bagong pasok. Welcome po kayo dito. Nood lang po kayo. Join kayo ng group chat at panoorin nyo po yung YT channel namin. Nandun yung mga previous devotions natin. I can relate to that, Cap. This morning I was rushing but I lifted up kay Lord. Amen. Praise God. So anong application natin dito sa nangyari kay Sarai? Waiting is part of God's process, not punishment. Mga kapatid, hindi ka pinaparusahan ng Diyos sapagkat hindi niya pa binibigay sa'yo. Tinuturuan ka lang niyang maghintay. Tinuturuan ka lang niyang matutong magtiwala sa Kanya. At yan ay proseso ng Panginoon. Proseso po yan ng Diyos. And rushing God, it often creates relational pain. Sino dito nasaktan dahil nagmadali? O sige, sino? Sino ang mga nasaktan dahil nagmadali? Aray ko. Diba? O, diba marami? So, totoo yun. Guilty. Ako rin eh. Guilty rin ako dyan eh. Nagmadali ka eh. Hindi natin nahintay ang perfect timing ng Lord. You know what? Faith waits even when silence is uncomfortable. Ang tunay po natin, mga kapatid, na pananampalataya ay marunong maghintay kahit tahimik at hindi komportable ang sitwasyon niya. Maghintay ka. Kahapon may nag-chat sa akin. Hindi ko napapangalanan. Sabi niya, hello po, Pas. Nakakatawa man po, pero gusto ko pong mag-open sa inyo. Sabi niya, kasi po matagal na siyang single at nagpe-pray na talaga siya na, nagpe-pray na daw siya na magkaroon siya ng partner, ganito, ganyan, makakasama sa buhay, etc. So yeah, nag-message ako sa kanya, pinag-pray ko siya, ganyan. Alam niyo, sa lahat naman naghihintay dito, sa lahat ng mga single and ready to mingle, single and waiting, huwag niyong pangunahan si Lord. Tama si Celine, it is worth the wait. God's plan is always perfect. Sa mga panahon na hindi ka naghahanap, sa mga panahon na hindi ka nag-e-expect, minsan doon dumadating. Sa tamang oras, sa tamang panahon ng Diyos, it shall come to pass. At masasabi mo, worth the wait, Lord. Worth the wait. Dalangin ko po sa lahat ng mga longing for a
yung doon sa ano nila, doon sa mapapangasawa nila at makakasama nila sa kanilang forever, sa lifetime partner nila, I pray, ipakilala sila ng Panginoon sa bawat isa sa tamang oras at panahon. At I pray na pareho kayong i-preserve ng Lord. Para pag dumating doon sa pagkakataong magkikita na kayo, boom, perfect time, worth the wait. And you know, siya ang tamang tao para sa akin. So God bless sa lahat ng mga naghahanap. Thank you, AJ Torres. God bless you. Amen. God bless you. Pero kung ikaw, ito lang paalala ko kung ikaw ay kabataan na nag-aaral, I would suggest you finish muna. Okay? Kung talagang hindi pa naman priority at alam mo na hindi ka pa naman ganun ka-mature i-handling relationship, pagtapos ka muna ng pag-aaral. Ito, like ko sinasabi sa mga kabataan sa church no? Ako, very mahigpit ako sa mga kabataan kasi hindi naman sa wala kang tiwala sa kanila. Pero, you've been there. Okay? Been there, done that. Alam niyo mapupusok ang mga puso ng mga kabataan. At, parang mo lang, hindi mo lang hinahayaan na dumating sila sa ganung punto. Okay? Na magkakasala sila. So, hindi naman po, yung paghihigpit ay hindi naman po parang sukulin sila or sakalin sila. Hindi naman po. Para lang po maiwasan ang mga posibleng mangyari. So ako po very talaga hands-on ako sa mga kabataan. Very, very, very hands-on sa church. Nung time na nagpapastor pa ako. Kaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, I wanna train the young people here. Okay? I wanna train the young people here dahil kayo po ang pag-asa ng atin pong bansa, ng atin pong generation, mga kapatid. Kayo ang susunod na leaders. So, mga kabataan, focus sa pag-aaral, focus sa pagsaserve kay Lord. Kung kaya na wag mo nang mag-boyfriend-girlfriend, wag muna. Pero kung talagang gustong-gusto mo na, magpaalam ka sa parents mo, wag kang magtago. Alam niyo kung sino mga nagtatago, alam nilang mali yung ginagawa nila. Kung ikaw ay babae, papayag ka ba na tinatago ka lang? 'Di ba? Wag mong hayaan na tinatago ka kasi hindi ka pagkakamali. Hindi ka mali. Kaya kung ikaw ay babae at tinatago niyo yung relationship niyo, ibig sabihin, may mali. God bless you, Sir Par. God bless you. May the Lord provide. Amen. Tama, di ba? So yun. Relationship with God is the best relationship ever. Amen. So God bless sa lahat ng mga kabataan nating nandito. God bless. Mahal namin kayo. Mahal kayo ng magulang nyo. Ako mahal ko yung mga kabataan. Iba ang heart ko sa mga kabataan. Kaya gusto ko nga kayo i-train di ba? Sa lahat ng may gusto na magpa-train. Okay? At punta kayo dun sa JC natin ng young people. Okay? So, kayo ang pag-asa ng susunod na henerasyon. Nagtitiwala kaming mga ahead sa inyo na merong mangyayari sa buhay nyo. Tuturuan kayo ng Diyos. Palalakasin kayo ng Diyos. Magkakaroon kayo ng integridad. Hindi kayo mabibili. No. Amen. Yes, pwede. Online lang naman po sa mga kabataan. Enjoy your season. Amen. Hi, Sir Par. God bless you. Walang ma-apply na work muna. Tapos, okay. God bless. Alam niyo, pangarap ko yan sa community natin kapag naging official na tayong foundation, tayo ng mga scholars, yung mga karapat-dapat na scholars. So, pag-pray natin. Diba? Pag-pray natin. So, impatience turns promises into problems. Impatience turns promises into problems. Sayang, no?
May pangako na ang Panginoon sa kanila, kay Abraham at kay Sarai. Though we cannot blame them. Tao talaga sila. Tao tayo. Diba? Pero, ano nangyari? Naging problema yung pangako. Dahil sa pagkainip. Dahil sa pagkainip. Wow. Ako ngayon meron akong 2 scholar. Praise God. Imagine niyo, may mga pinagdadaanan na ako. Pero itong 2 kasama ko sa bahay na kabataan. Yeah. Tinutulungan ko rin silang makapag-aral. Kasi malapit yung school nila dito sa amin. So, nag-request sila na kung pwede daw bang makitira. Tapos, kasi malayo. Yung isa malapit lang din naman. Pero nakakatumang ko na siya dito sa bahay. So, yun. So, dun sila nag-aaral sa PUP, Santa Maria, Bulacan. So, I pray na makatapos tong 2 to. Makatulong tayo sa maraming mga tao. Kung may pagkakataon ka naman, di ba? Siguro pwede natin gawin yun sa community natin. Na kung meron kayong kakayanan naman, bakit hindi kayo mag-scholar? Di ba? Tapos i-assess natin yung mga tao. Tignan natin, di ba? First year college sila. First year college. Oo. Number 1 pa lang po yun. Number 1. Talaga. Wow, God bless you, Davi. Wow, God bless mga brilliant students. Tuloy-tuloy lang yan. Tama yan. Yeah, God bless our part. Pag-pray natin. Sa ngayon ay hindi pa siya ganun ka-feasible. But I pray for you, Sir Par, na i-bless ka ng Lord. I-bless ka ng Lord. Yeah, God bless. So, number 2. Okay, number 2. Yeah, panalangin ko na pagpalahain tayong lahat ni Lord ng sobra-sobra para talagang makatulong talaga tayo. Wala namang naghirap sa pagbibigay no? Wow, God bless you, Ate Maria. God bless po. Yeah, I just wanna release the anointing of multiplication, of prosperity and increase. Not just for the benefit of ourselves, Lord, but for us to become channel of blessings. I pray, hindi po maubos, Panginoon, ang lahat ng pagpapala sa buhay ng iyong mga anak. Kayo po ang magpuno sa kanila sa pangalan ni Jesus. And as long, Lord God, na sila ay binibless mo, I know that you will bless them, Lord. I know that. Nawa po ay bigyan mo rin sila ng puso. Turuan mo ang kanilang mga puso na maging mapagbigay, to become generous, Lord God. Sapagkat ang lahat ng mga pagpapala ay responsibilidad, ang mga pagpapala, Panginoon, ay gagamitin mo. And we are just your faithful steward. Lord, gamitin mo ito sa tama at mapunta sa mga tamang tao, sa mga tamang lugar, Panginoon. Bless us abundantly, Lord, in Jesus' name, more than overflowing, more than what we ask for, Lord. Ang panalangin ko, yung pagpapalang rumaragasa, pagpapalang umaapaw, hindi lamang po sapat, kundi higit pa sa sapat, Panginoon, upang maging pagpapala kami sa iba. Maraming salamat po. I bless and I release that blessing of anointing sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So, God bless po. So, tanggapin nyo lang po yun. Claim it. Claim it. Amen. Financial breakthrough. Chat mo ako mamaya, very, dyan sa question mo na yan. So, number 2, yeah. Taking control produces conflict instead of peace. Taking control produces conflict instead of peace. Imbes na kapayapaan, kasi may pangako na ano nangyari? Nagkaroon ng conflict. Okay, God bless po Ate Maria sa anak niyo po. I pray for your whole family to be saved.
at magkaroon po sila ng malalim na personal na relasyon sa Panginoon. Thank you. Salamat po. Hindi ko magalaw yung screen ko, so hindi ko nakikita yung mga nagsasend. Pero dito sa nakikita ko lang na may nagdo-notifications. Send. So, maraming salamat po. God bless you all. So, Genesis chapter 16, verses 4 to 5. Okay? So, yun yung main text dito sa point number 2. Genesis 16 verses 4 to 5. Sabi dito, so Abraham 4-5. So Abraham had sexual relations with Hagar, and she became pregnant. But when Hagar knew she was pregnant, she began to treat her mistress, Sarai, with contempt. Then Sarai said to Abraham, "This is all your fault. I put my servant into your arms, but now that she's pregnant, she treats me with contempt. The Lord will show who's wrong, you or me." Itong si Sarai no? Naku, kapangalan pa siya ni Ate Sara dito. Ate Sara, kamusta? Itong si Sarai, siya yung gumawa ng problema. Ayan tuloy, di ba? Ano nangyari? Imbes na may kapayapaan siya, ayan, nagkaroon tuloy ngayon ng conflict. Sabi sa James chapter 3 verse 16, James chapter 3 verse 16, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Okay? Kapag ikaw ay merong envy and selfish ambition, nagiging makasarili ka, may inggit ka sa katawan, there you find disorder and every evil practice. Nagiging masama tayo. Nagkakaroon ng disorder. Kaya anong sinasabi dito sa Galatians chapter 5 verse 26? Galatians 5:26, "Let us not become conceited, provoking and envying each other." Wag po tayo mag-inggitan, wag po tayo magselosan sa isa't isa, wag natin i-provoke yung isang tao. Alam niyo, minsan blinded tayo eh. Hindi natin alam, tayo yung nagagamit ng kaaway para i-provoke yung tao eh. Minsan blinded tayo, hindi mo alam na naiinggit ka na, tapos sabi mo, "Ay, hindi po ako inggit, bla bla bla." Pero ang totoo, meron talaga. Ayaw mong aminin. Let us not become conceited. Alam mo, pwede kang lumapit sa Lord eh. Pwede mong aminin sa Kanya. Pwede mong sabihin sa Kanya. Let us not become conceited. What was meant to solve a problem created division. Alam mo yon, sa paningin ni Sarai, sige, bibigay ko na sa tong alipin kong si Hagar, sige, sipingan mo siya para yung magiging anak ni Hagar sa kanya magsisimula. Kasi nangako na ang Panginoon di ba? So para akala niya sa ginawa niyang yun, masosolve yung problem na meron ng tagapagmana si Abraham. Pero yung sagot pala na akala niya ay magki-create ng problem at magki-create ng division. So when God's will is bypassed, relationships suffer. When God's will is bypassed, relationships suffer. Kaya maraming relasyon na nagkakasira eh. Maraming mag-asawa naghihiwalay. Maraming magkakaibigan na nagkakaaway-away. Nagsasuffer ang relationship dahil minsan napapangunahan natin ang Panginoon. And listen to this. Control damages trust. Control damages trust. Kapag ikaw na ang kumokontrol, nakakalungkot. Di ba may mga ganyan? Kontrolado ko to, kaya ko to, magagawan ko to ng paraan, madidiskartehan ko to. Pero dahil sa control na ginagawa mo, mas lalo pang nasisira ang tiwala. Control damages trust. Kala mo kontrolado mo? Kala mo magagawa mo ng paraan? Kala mo ma-explain mo sa lahat? Pero ang totoo, hindi, mas lalong nasisira.
And decisions made without prayer often often bring regret. Decisions made without prayer often bring regret. May mga decision kang nagmamadali ka, hindi mo na nasangguni sa Lord, hindi mo na ipag-pray, it brings regret. It brings regret. So, ang katotohanan po, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi mapoproduce ng human manipulation. You cannot manipulate it. So, parang ang ibig sabihin nito, what God never designed, He will not bless. He will not bless. Kasi hindi yun yung disenyo eh. Hindi yun yung paraan ng Diyos. Kaya hindi niya yun pagpapalain. Yes. Yan, sabi ni Ate Analu. But this time, di ba, natutunan po tayo. Yun naman ang mahalaga. At dito na papasok yung number 3. Okay, dito na. Number 3. Napakaganda. Sa kabila ng pagkakamali ni Sarai o sa kabila ng pangunguna niya at parang pagkontrol niya sa pangyayari, number 3, God still sees and meets us in our mess. Ang daming realizations no? Siguro nung nagbabasa kayo ng Bible dati, hindi nyo naman to na, parang hindi nyo masyadong na bubulay-bulayan. Nung nagbabasa tayo ng Bible dati, basta pasadahan lang natin. But this time, sa bawat chapter, mas nauunawaan natin. Mas natututo tayo, di ba? Dati hindi mo masyadong gets. Meron palang ganito, meron palang ganyan. Okay. Pero ngayon, parang bawat chapters, there is something. Para siyang mga hidden gems na kailangan mong bungkalin. Di ba? Parang gusto mong matuto, malaman mo, ganun pala ibig sabihin nun. Ganun pala. Yes, tama, Cheng. May malalim na kahulugan. And it relates to us all. No, it relates, parang very relevant yung mga nangyayari sa atin. So, ang ganda ng point number 3, that God still sees and meets us in our mess. Okay, nagkamali tayo. Sige. Dumating yung pagkakataon na pinangunahan natin si Lord at pinilit natin kontrolin ang ating sitwasyon. Kita ka ng Diyos. At gusto ko niyang katagpuin right there in your mess that you created. Genesis chapter 16 verse 13. Genesis chapter... sige, tingnan natin yun. Basahin ko yung mga insight dito. So, si Sarai gave Hagar to Abram as a servant wife. And it's a common practice of that time that a married woman who could not have children was shamed by her peers. So parang tinutuya pala yung mga taong hindi magkaanak and would often give a female servant to her husband in order to produce heirs. The children born to the servant woman were considered the children of the wife. Abram and Sarai were acting in line with the custom of that day because it's culturally acceptable. But their action showed a lack of faith that God would fulfill His promise. So yung ginawa pala nila yon ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Sarai took matter into her own hands by giving Hagar to Abram. Like Abram, she had trouble believing God's promise, which was apparently directed specifically toward Abram and Sarai. Out of this lack of faith came a series of problems. Dito nagsimula ang mga problema. This invariably happens when we take over for God. Minsan gusto nating i-take over. Kinukuha natin yung manibela.
yung steering wheel sa Panginoon. Trying to make His promise come true through our efforts that are not in line with His specific directions. In this case, time was the greatest test. Time was the greatest test of Abraham and Sarai's willingness to let God work in their lives. Sometimes, tayo rin. We too must simply wait. When we ask God for something and have to wait, we can be tempted to take matters into our own hands and interfere with God's plan. Nangingialam na po tayo. So ito na, 16 verse 5. Okay? So ito na yung si Sarai. Sinisi niya si Abraham. This is all your fault. So although Sarai had arranged for Hagar to have a child by Abraham, she later blamed Abraham for the results. It is often easier to strike out in frustration and accuse someone else than to admit an error and ask for forgiveness. Nakita niyo po yun? Sinong gumawa at sino nag-create ng problema? Si Sarai. Sinong sinisi niya? Si Abraham. Madali para sa ating gumawa ng problema at isisi sa iba. Sana wag po tayong ganun. Ikaw yung gumawa ng problema, pangatawanan mo. You created that chaos. You created that problem. Don't accuse someone tapos parang sisirain mo sila, isisisi mo sa kanila, you will play that you are a victim. Wag pong ganun. Let us admit the error or the mistakes that we have committed and let us ask for forgiveness. Sarai was angry. Ate Analu. Sarai was angry with Abraham because she blamed him for her problems with Hagar. In her anger, she treated Hagar harshly enough to cause her to run away. Anger, especially when it arises from our own shortcomings, can be dangerous. Kapag galit ka, nakakagawa ka ng mga bagay at nagiging mapanganib ka dahil sa galit. So what happened here? Hagar was soon to be abandoned single mother. She had no voice, power, or authority. Once a slave, then a woman of privilege carrying Abraham's child, she was understandably angry to be treated again as a slave. But her plight led to deeper spiritual awakening. An angel spoke to her personally, saying that the Lord noticed her and heard her distress. The experience led Hagar to call God, "You are the God who sees me." No matter how deep your troubles or how big a mess your family is in, God notices you and He hears you, bringing good out of your desperate prayer. Ang tanong kanina ni Pam, ang sabi niya kanina, ano yung tanong mo, Pam? Ang di ko po na-gets nun is yung pag-favor kay Hagar kasi nag-contempt siya kay Sarai. So during this time, kaya pala, nakita natin dito, tumawag si Hagar sa Panginoon. Sabi dito but her plight led to deeper spiritual awakening. An angel spoke her personally, saying that the Lord noticed her and heard her distress. And the experience led Hagar to call God. So tumawag siya sa Panginoon. At nakita siya ng Diyos. Kaya sabi ni Hagar, "You are the God who sees me. You are the God who sees me."
Grabe, no? Si Hagar, sumunod lang naman siguro siya. No, sumunod lang siya. At doon sa pagsunod niya, ano nangyari? Nagalit sa kanya si Sarai. Diba? Tinreat siya with contempt. Pero makikita natin dito, Psalm 34 verse 18, that the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Tumawag siya sa Lord eh. At nakita ng Panginoon ang sitwasyon niya. Nakita ng Panginoon ang kalagayan ni Hagar. And truly, the Lord is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in spirit. Sabi sa Exodus chapter 3 verse 7, Exodus chapter 3 verse 7, I have indeed seen the misery of my people, and I am concerned about their suffering. You know what? Concerned si Lord sa nangyayari sa buhay mo ngayon. Yes, sa una, si Hagar yung nagsimulang mag-contempt sa kanya. Kaya nga binlame, di ba? Binlame ni Sarai si Abraham. And right after that, pinaalis na itong si Sarai, si Hagar. At doon siya nagsimulang tumawag sa Panginoon. Doon siya nagsimulang tumawag sa Panginoon. So imagine niyo po, no? O sige, sabihin na natin, nagkasala din si Hagar. Dahil tinreat niya with contempt si Sarai. But still in that mess, kumilos pa rin ang Panginoon. So si Hagar, she was ignored. She was used. Alam mo yung parang, ginamit lang ako, ganyan. Ginamit lang ako. And she was rejected. Yet God pursued her. Totoo naman di ba? Parang, ganun yung pakiramdam siguro ni Hagar. She felt used and abused and rejected and ignored. But God pursued her. So, anong lesson natin dito? Anong lesson na makikita natin? That even when humans fail, God's compassion does not. Even when humans fail, God's compassion does not. Pakiramdam mo ba ginamit ka? Yan sabi natin Liza, ginamit ka, you were ignored, you were rejected, you were used. Pero kahit na ganon, nandyan pa rin ang compassion ni Lord. Thank you, Kenshin. God bless you. So God sees those others overlook. God bless you, Kenshin. God bless Ken. God sees those others overlook. Pakiramdam mo ba parang ano ka lang, uso ka lang, na parang hindi ka pinapansin? Pakiramdam mo ba ay wala kang halaga? Or hindi ka pinapahalagahan ng iba? No-overlook ka? Parang hindi ka favorite sa family mo? Parang like ka na out of place sa mga barkadahan nyo, left behind ka palagi. But God sees you. And mistakes do not cancel God's mercy. At ito nangyari po kay Hagar. Ano nangyari? Restoration begins when we listen to God's voice. Kasi si Hagar, nakinig siya doon sa angel na pinadala ni Lord. An angel spoke to her personally. An angel spoke to her personally, saying that the Lord noticed her and heard her distress. So even when we run from God, kasi umalis to, di ba? Umalis tong si Hagar. Pinalaya siya. But even when we run from God, He runs toward us. Alam niyo, nakita ko dito ang maganda. Umalis man tayo, God will always pursue us. Hahabulin pa rin tayo ng Diyos. Tama, Vashti. Hindi ka nakikita, hindi ka napapansin na ibang mga tao
Pero si Lord, kitang-kita ka niya. Kahit sa kabila ng mga karumihan, kamalian. Oy, Elion Dulos, nasa US ka na? Parang nakaraan, nasa ano ka lang, nasa San Jose del Monte ka lang. Praise God. Napakabuti ng Diyos, to. Buti pa si Lord hinahabol tayo. Okay. God bless you, Eliot Dulos. Ingat ka dyan. Minsan, di ba, outcast ka. Ganyan nararamdaman natin. Ilang beses ako nawala sa church, kung saan ako naging Christian, pero binalik pa rin ako ni God. Amen. Thank you po, Ate Lani. God bless you po. Hindi tayo iiwanan ng Diyos eh. Hindi kanya kayang pabayaan. Na kahit gaano mo sirain yung buhay mo, kahit gaano mo sisihin yung sarili mo, ipoperso ka pa rin niya. Sa kabila ng lahat ng mga kabigatan o kasalanan o mga maling bagay na nagawa natin, nandiyan pa rin po ang Panginoon eh. Nandiyan pa rin siya. Hahabulin tayo ng pagmamahal ng Diyos. And for our conclusion, ang Genesis chapter 16 po, rebelde tayo before, ay tinuturuan po tayo that waiting tests faith, control produces conflict, and God's mercy meets us in our failure. Waiting tests faith. Control produces conflict, and God's mercy meets us in our failure. Si Sarai po ay nagmadali. Sarai rushed. Si Abram nag-comply. Si Hagar nag-suffer. But God still spoke. Kung ikaw man ay nagmadali, kung ikaw man ay nag-comply sa maling bagay, o kung ikaw man ay nagsasuffer sa oras po na ito, kaya ka pa rin kausapin ng Diyos. Hinahanap ka ng pag-ibig ng Panginoon. Sige po. At Ate Liza. Sa kabila ng ating mga karumihan, sa kabila ng ating pagtalikod, pagre-rebelde, paglayo sa Diyos, even in our, sa pinakamadidilim na yugto ng ating mga buhay at sa mga pinakamasasama tayo, in our mess, God still sees and meets us. Hinanap pa rin tayo ng pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon. And for our last words for today's devotion, God's promises are never delayed, but our obedience often is. Yan. Jean, God bless sa pamangkin mong si CJ. God bless sa kanya. Patuloy siyang pagalingin ni Lord. So dito sa Bible ko, basahin ko lang yung dulo. We have watched 3 people make serious mistakes. Si Sarai, who took matters into her own hands and gave her servant to Abram. Si Abram, who went along with the plan, but when circumstances began to go wrong, refused to help
solved the problem. And Hagar, who ran away from the problem, in spite of this messy situation, God demonstrated His ability to work in all things to bring about good. Romans chapter 8, verse 28. All things work together for good. Sarai and Abram still received the son they so desperately wanted. And God solved Hagar's problem despite Abraham's refusal to get involved. No problem is too complicated for God if you are willing to let Him help you. Ang ganda ng dulo. Ang ganda ng dulo. No problem is too complicated for God if you are willing to let Him help you. Amen. Praise God. Walang problemang komplikado, walang problemang hindi kayang solusyonan kung hihingi ka ng tulong sa Diyos at hahayaan mo siya ang mag-control ng lahat. Hindi siya verse, Ate Rose. Ano lang siya? Parang insight dito sa Bible ko. Amen? Ibigay mo sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. Amen. Ulitin ko yung dulo. No problem is too complicated for God. No problem is too complicated for God if you are willing to let Him help you. Hingi ka ng tulong kay Lord. Alam nyo, ako hindi ko kayo matutulungan. May pagpipray ko po kayo. Pero si Lord ang makakatulong sa atin. Si Lord ang makakatulong sa atin. Siya ang makakatulong sa problema mo ngayon. Ito po yung Bible ko. Yan. Screenshot. 1, 2, 3. Screenshot. Yan. Live Application Study Bible. Yan. So, that's the end and that's the conclusion po for our devotion. Genesis chapter 16. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ang daming mga grabe, araw-araw naman siguro, no? Ang daming mga learnings, ang daming mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Nakakatuwa po. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit ako ay natututo, kahit ako po ay estudyante na parang nag-aaral pa rin. Amen. Kaya lagi niyo po akong ipag-pray, lagi niyo po akong isama sa prayers po ninyo, na patuloy po tayong isustain ng Lord, patuloy niyang isustain yung kalakasan, yung passion, amen, na makapag-share palagi araw-araw. Huwag tayong tumigil. Pilitin natin, mga kapatid, tatapusin natin ang lahat ng mga kung kailan man tayo abutin, di ba, sa isang chapter per day or 2 chapters per day. Basta tuloy-tuloy pa rin po tayo. Amen. At maraming salamat dahil ang Diyos naman po talaga ang nagsusupply at nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan. So, praise God po, truly that God is alive, that the Holy Spirit is here, and we can sense His anointing every time na meron po tayong ganito. Hindi ko lang po sure kung merong Tagalog version po nito. I'll check po. So, thank you so much for joining our devotion. So blessed today. Amen. So, mamaya ulit gabi, paabutin natin ng 1,000 mamayang gabi. Kasi merong mga nanonood dito sa umaga. Kaso, syempre may mga pasok, ganyan. So, gabi talaga sila nakakahabol. Pero nanonood naman sila sa YT. Okay? Kaya mas marami talaga pag gabi. So, panalangin natin na patuloy tayong palaguin, padamihin ng atin pong Panginoon. And yes, chapter 17 na po tayo. Ito na po. Ito na. Marami na to. Pagbabago ito ng pangalan ni Abram. Hindi na siya magiging Abram at hindi na magiging Sarai. So, magiging Abraham and Sarah na sila. Dito sa susunod na verse. Sa chapter 17. So, ito po. Yeah, ipa 1K natin. Kaya mag-invite kayo mamayang gabi, Yeah, thank you, Spark. God bless you po. Salamat.
Yeah, salamat po sa inyong lahat. Salamat din sa lahat naman nagsasend ng gifts. Gifts are highly appreciated po. Salamat sa inyong mga buhay. Salamat sa pagsuporta, sa pag-support sa mga social media platforms. Please keep on inviting your friends, family, and loved ones po sa ating sa YT channel. Ipa-subscribe niyo po sila, ipa-follow niyo po ako sa ano. Mga kapatid, bala ko din gumawa ng, itong 400 na nanonood ngayon, bala ko rin pong gumawa ng IG broadcast channel. Kasi may mga tao rin na very active naman sila sa IG. So, samahan niyo po ako. Kung hindi pa kayo naka-follow sa akin pong IG account, pwede po ba na i-follow niyo po ako ngayon? So, meron na tayong FB, YT, and IG. Gagawa ako ng broadcast channel doon sa IG po. So, pa-follow na lang din po, mga kapatid. Yan. So, punta kayo sa IG, follow. Yan. Yeah, battle mode on si Paz. Amen. Sige po. Maraming salamat po. So far, sa atin pong YT account, we now have 790. So, 210 na lang po. 210 na lang. Let's go! Invite natin mga family, friends, and loved ones natin. Sa gabi po, around 7 to 8 p.m. po. Around 7 to 8. Mamayang gabi. Kaya wag po kayo mawawala, ha? Wag na wag kayong mawawala. Tuloy-tuloy na po natin ito. Hindi pa po siya feasible. Hindi pa rin pwede na, kasi kailangan para may mga connection pa na kailangan na ayusin. Ayun. Salamat sa mga nag-follow sa IG. Sana umabot ng 1,000 para okay na tayo sa broadcast channel kasi kailangan ng 1,000 followers po Ayun. So, thank you sa mga nag-follow sa IG. At salamat sa mga nag-subscribe sa YT at nag-follow sa atin po mga social media accounts. Kung wala pa kayo sa group chat, sa FB community, mag-message lang po kayo sa akin para masendan ko po kayo ng link. Okay? Ay, oo! Mga kapatid, medyo late tayo mamaya kasi merong PRM. Medyo magbalay tayo mamaya. Ha? Patapusin lang natin saglit yung PRM. So, mag-message na lang po ako sa group chat. Okay? So, yun. Maraming salamat po. Pray muna po tayo saglit as we end our devotion for today. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natapos po naming live devotion ngayon dito sa platform. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nakadalo, nakapanood at nakapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na itinim mo ang bawat salita na ito sa pinakamalalim na parte ng amin pong mga puso. At patuloy po namin, Panginoon, na maalala, mai-apply ang mga katuruan pong ito. Maraming salamat po. Tunay nga po, O Diyos, na may mga pangako na kayo sa amin. Dalangin po namin na hindi kami magmadali, na palaging ibigay namin sa inyo ang kontrol, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagtitiwala na hindi mainip, Panginoon, hindi kapangunahan. In Jesus' name. Nais po namin, Lord, na yung pangako mo, ikaw rin po, Panginoon, ang magsasagawa po nito. And you will give us that peace, Lord, every time that we follow and obey you. In Jesus' name. Katagpuin mo po ang bawat isa sa kabila ng aming mga kakulangan, pagkakamali at kasalanan, nandyan pa rin po kayo. Samahan mo po kami, Lord, sa pangalan ni Jesus. Be with us, Panginoon. In season and out of season, we wanna be faithful to you, Lord. Gusto po namin maging tapat sa iyo. Kaya sa buong araw po na ito, ngayon pong Wednesday, Panginoon, ngayong Miyerkules, dalangin ko po ang patuloy mong pagsama, ang pagpapala, ang siyang bumuho sa bawat isang yung pabor. I declare that Jesus is Lord over our lives, over our families, over our businesses, sa lahat ng mga trabaho. Jesus is Lord, Panginoon, in every area of our lives. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat manonood. Ano man po ang aming gagawin, bigyan mo kami ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. I rebuke the works and plans of the enemy. I rebuke you, spirit of untimely death, spirit of accident, in Jesus' name. Lord, we are covered by the precious blood of Jesus. Kaya wala pong gawa at plano ng kaaway ang makapananaig po sa amin. Panginoon, sinisira po namin, Panginoon, ang lahat ng mga tanikala. Lord, send confusion to the camp of the enemy
ano man pong mga lying tongues, ano man pong mga confusion, ano man pong mga spirito, Panginoon, na hindi mula sa iyo, sinisira po namin ito, winawasak po namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat at patuloy mong padaluyin, buksan ang durungawan ng pintuan at bintana ng kalangitan, ibuhos ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa po sa amin. Salamat, ang Miyerkules po na ito ay pinagpala mo na, Panginoon, kasama ng aming buong pamilya at sambahayan. Maraming salamat, pagpalain mo ang mga nagtatrabaho, nag-aaral, ano man ang aming gagawin, Panginoon, give us the victory and success. We thank you, we glorify you, God. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and